up mga gar? Welcome again sa ating channel, Kuya Tez Fish Yard. And for today's video mga gar ay mag-update lang tayo dito sa ating fish yard, no? Since meron akong ibabalita sa inyo mga gar, no, na medyo malungkot na balita. Yun. So, balita ko yung malungkot na balita. Parang ganun. So, ipakita ko lang gar, no, kasi medyo mahirap i-explain yung kung ano yung nangyari. So, tara. So, ito yung malungkot na nangyari sa atin mga gar, no? So, pag gising natin, no, isang araw, wala na yung mga setup natin dito. Ayan lang yung natira. So, nung nakaraan, no, magulo pa yan dyan. Tapos, ang ginawa ko, yun, inayos ko na lang yan dyan. Inayos ko na lang ng kaunti. Kasi, yan na lang ang natira, no? Wala na yung setup natin dito. Yun. So malungkot, no? Dahil ganun ang nangyari. Wala yung setup natin dito. Pero kailangan nating tanggapin yun mga gar na ito na lang yung natira dito. Wala na. Finish na. So yung setup natin dito mga gar na wala, no? Ayun nga, makita nyo. Dahil nandito na sila. Gusto mo mamaya na 45? Ayun, so nilipat natin dito mga gar, no, yung setup natin, no. Actually lahat, pati yung nasa baba nitong mga lagay ng mga monster fish natin, nilipat natin dito sa kwarto. So sa pag isip-isip natin, no, medyo maganda pala din dito. Ayan. So nandito na yung setup natin, lahat-lahat. Ayan na. Yun. Ang naiwan na lang dito mga gar sa labas, yung mga trapand natin. Kasi itong mga trapand, no, may posibilidad kasi ito na tutulo dahil matagal na kasi ito. So sa katagalan kasi rumurupok, no, yung mga trapal. So may possibility na tutulo. So hindi maganda na dito magkaroon ng tulo dahil kwarto ito. So nilapag na natin dito lahat mga gar. Dito na yung mga tabs natin na malalaki. Tapos nandito yung dalawang palanggana, no, na malaki. Tapos yung lagayan natin na ito 5 layer natin na stand nandito. Actually bakante pa siya kasi konti pa lang din naman yung isda natin. Tapos yung nandito, yan, dito yung mga fry, no? Yung nasa baba natin na sinasabi ko, binabanggit ko ng mga fry. So nandito siya. Then yung mga monster fish natin mga gar, nandito. Yun, nandun yung hito natin na sobrang laki na. Tapos dito wala pa to actually laman. Yun, nilagyan ko lang yan ng tag-iisang gapi para sakali, no, hindi pa mahayan ng lamok. So isa-isahin natin mga gar. So nandito, no, yung ating female na beta. So ito ay samurai, no. Nung binili natin, sabi ito ay samurai beta. Yung female ito, Snow White ata itong tawag niya dito, Snow White samurai beta. Actually i-breed ko yan. So hindi pa masyadong fully developed kasi nung binili ko to maliliit pa. And ito yung kanyang male. Yung male kasi hindi pa gaanong gumagawa talaga ng bubbles. Tapos ayan siya. Ang pinapakain ko dito ay to be fixed. Yun. Tapos meron pa akong beta dito na isa din. Ito sobrang tagal na to. Ito yung pinakamatagal natin na beta na ano ito, Mahatchai Blue na beta. Tapos may kasama yan siyang isang maliit na fry na binigay ko sa kanya dati na akala ko kakainin niya. Nangyari naging kanyang friendship and companion dyan sa loob. Hindi niya kinain. Tapos yan, lumalaki na yung, alam ko Santa Claus yan eh. Yan. Tapos dito yung mga fry natin mga gar. Yung mga fry natin ay P-dirt at saka yung mga full gold natin na mga fry. Kasi yun pa lang din naman yung binibreed natin. So ito yung P-dirt na anak ito ng P-dirt koi natin. So hindi ko alam kung may magkakaroon dito ng koi, pero ilang peraso lang din yan. Parang nasa 8 peraso or 7 peraso lang na maliliit. Ayan, oh. Ayan. To be fixed na pinapakain ko dito kasi pwede na sila sa to be fixed. Yun na yung pinapakain ko para bumilis silang lumaki. Tapos ito yung mga full gold natin na mga fry. Yun. Malimutan ko na kung saan yung pinakauna dito. Ayan, kasi halos para magkakapareho lang sila ng laki. Ayun, oh. Tapos ito yan, full gold din yan. Ayan, oh. Konti lang kasi dahil mga first breeder, no. Pag una kasi, no, yung ano natin, yung gapi, no, sa umpisa halos hindi sila ganoon kadami mag-drop. Ayun, konti lang 'yon. Pero may mga siyempre may mga iba din naman na
first drop, madami na kaagad. Tapos ito, konti lang din. Ito, madami ito nung una kong kinuha. Kaso siyempre, meron at merong hindi makakasurvive dyan. So, kumunti yung natira. Tapos, ito yung pinakalas na madami. Ayan o. Yun. Diba? Madami. So, ito, yung mga medyo malalaki na natin na full gold. Ihahalo ko lang din naman yan doon, no? Dito sa ating breeder. Ito yung breeder ng full gold natin. Ayun. Meron tayong 3 female tapos 1 male. Yun o. Yan. Yung mga breeder natin ang pinapakain natin ay to be fixed. To be fixed talaga yan. Then alam ko may fry pa yan dito na ilang piraso. Kaso hindi ko na kinuha kasi hindi na nila kinakain dahil siguro kumapal na yung ito, guppy grass. Then ito yung mga male natin ng ating double sword, no? Tapos, merong mga fry na maliliit. Fry yan ng to Waikisi, no? May nilagay kasi tayo dyan na male, female na, na Waikisi. Para pagtripan ito ating mga male na double sword. Ayun. So, nagkaroon ng fry. So, meron na yung di ko alam kung yan ay crossbreed na ng Waikisi at saka yung ating double sword. Ito, wala pa tong laman. Ang laman nito ay Waikisi din. And hindi ko alam kung may fry yan siya dyan. Pero hahanapin ko yan. Nililisin ko yan siya siguro by weekend. Kasi ilalagay ko dyan yung mga medyo malalaki na natin na full gold para maging grow out sakali. Or yung pea dirt. Yun, basta lalagyan ko yan. Then, ito yung ating pea dirt na yung nasa dulo dati. No, na nagkaroon ng sakit. Kaya napaisip tayo na ilipat yung ating mga setup na dyan sa labas galing. So dito natin nilagay sila and ito. So paunti-unti may namamatay and sana wala nang susunod, no? Kasi namatay dito yung nag-iisang yung may koi, yung nag-iisang may koi, namatay talaga siya. So yan, pea dirt yung mga natira. And meron isang koi na natira na kaso maliit. Yun, tapos yun, namamatay. Yung namatay dito is isang male, tapos may 2 female na namamatay dito. Ayan, kaya nakakalungkot yan dito. Sayang yung pea dirt na to. Tapos nandito yung mga female natin ng double sword na may 2 male na pinili ko yung 2 male na magaganda. Tapos iniwan ko dito. Kaya yung mga female dito malamang mga buntis na yung mga female dito na double sword natin. Ayan. So ini-swap ko to, no? Actually may nakipag-deal na ito yung tropa natin. Binila natin itong full gold. Gusto niya makipag-swap dito sa ating double sword. Gusto niya ng trio nito. Tapos swap sa kanyang pair, no, na BDSS. Pero may kasi siya, may pasok. Ako may pasok din sa trabaho kaya sabi namin by weekend, no, mag-i-swap kami. Straight swap lang para may ibang strain. Tapos ito, no, sobrang tagal hindi pa rin nagda-drop yung ating Mickey BM. Sobrang tagal mag-drop. Laki na ng tiyan yan. Ayan, puting-puti, di ba? Ang laki na ng tiyan pero hanggang ngayon wala pa rin nagda-drop. Hindi ko alam kung bakit. Baka kabag lang yan. Baka mo yan, di buntis yan, kabag lang. Ayun, ang laki na yan, tagal-tagal na, hindi pa rin siya nanganganak, sayang. Ayun, ito pa naman sana gusto natin padamihin kasi maganda to marami pa kahit pa paano may naghahanap pa ng ganyan. Tapos ito, hindi ko alam kung nilalagay ko dito may trio lang yan dyan na Waikisi. Ayun, trio. Tapos may albino Waikisi tayong male na natitira, dyan ko nilagay. Ayun siya. Okay na siya ulit, no? Ayan. So wala yan siyang kasama. Then ito yung ating hito, mga gar. Ayan, laki na ng hito natin. Uy, yun, ang laki ng hito. Nung binili ko yan, parang ganito lang yan kaliit ito, parang daliri lang. Tapos tingnan nyo ba naman ngayon? Parang braso na yan. Parang braso na siya. Tapos nilagyan ko ng aerator. Ayan din ang aerator. Tapos ito yung ating Oscar. Nung binili ko yan, parang 5 piso lang ang liit. Tapos may white spot pa nung binili ko. Tapos parang mamamatay, pahiga-higa. Ngayon, parang palad na yan. Kalaki. Ayan, tapos mainita na yung ulo.
Ganyan daw kasi pag tumatanda, may nagiging mainitin na yung ulo. At yung ating flower horn na ano na to, 2 years na, magto 2 years na yan sa akin. Ito, malapit na siya mag 2 years sa akin. Tapos nung binigay yan sa akin, malaki na. Ayun, actually ito yung pinakamatandang isda dito na sa ating fish yard. So, ito yung mga ano natin, finishers. Ayun, taga-finish ng ating mga isdang calls. Yan. Diba? Ayos na yung setup natin dito mga gar. Andito na rin yung pondo ng tubig natin. Ayan, yung mga water, ano natin. Yan, mga aged water. Dito na rin nakalagay. Tapos, sinet up ko yung aking aerator dito. Yan. Para lahat mahanginan. Yan. Yun, para may movement yung tubig. Pero pinapatay ko lang din naman yan pagka gabi. Pinapatay ko yan tapos papaandarin ko na lang ulit sa umaga. Tapos yung filter ng ating mga ayan, yung mga monster fish natin. Yung filter natin, pinapaandar lang natin pagka medyo madumi na, no? Medyo lumalabo, papaandarin natin. Tapos pagka maya-maya, pag medyo malinis na, papatay ulit natin kasi meron naman silang mga sponge filter sa loob. Ayan. Pagka medyo walang gumagalaw sa tubig nila, walang filter, walang aerator, ganon. Yung mga monster fish natin, nagiging sila, yung tawag dito, nagiging basta para silang hindi gumagalaw ng maayos. Tanga talaga. Ayun, tapos hindi sila masyadong kumakain. Parang naka-stay lang sila dun sa taas. Siguro dahil naging bumababa yung oxygen level ng tubig dahil hindi siya nagiging moving water dahil maliit lang yung mga lagayan. 20 gallons lang kasi yan. Tapos yung sa hito natin ay 15 gallons. Yun. So, tapos ito na, the rest. Yan. So madami pa tayong pwedeng idagdag. Ayan mga garo. Yan. Marami pa tayong pwedeng idagdag na sakit ng katawan. Ayun. So ilan pa lang yan yung nakalagay natin dyan. 5 pa lang yung gapi dyan na fry. Tapos merong 3 beta. Tapos ito, bakante pa yan. Ayan, bakante pa yon. Tapos ito, bakante pa. Ayan, bakante. So ang natitira ko na lang na tab na ganito is ito na lang, 3 piraso. Yun. So kasya lang talaga yan dito, 3 piraso. Bali ito yung magiging kakante talaga. So hahanapan ko pa to ng kung ano pwede kong ilagay dito sakaling dumami rin yung ating mga isda. So ayan. So nandito na lang yung ating video mga gar. Now in-update natin yung ating bagong fish room. Bagong fish yard natin. Ayan. So wala tayong ilaw pala, no? Wala tayong ilaw na sinet up kasi yung mga ilaw ko dati na ginagamit, yung ibang niya napundi na. So hindi na maganda na i-set up natin siya diyan. And dito kasi sa room na to, medyo maliwanag naman na, no? Goods naman na yung liwanag niya, hindi naman na ganoon kadilim, no? Goods naman na yung liwanag. Tapos pagka araw, nakabukas lang tong part na to. Ito, nakabukas lang para makapasok lang yung hangin. Tapos ito lang yung nakasarado. Syempre for protection purposes na yun. Nilalak ko yun, sinasarado ko yan siya. Then yung ilaw dito sa kwarto, pinalitan ko lang siya ng yan. Pinalitan ko lang siya ng 20 watts. So yun yung nagiging ilaw sa gabi pag tayo. So mga gato hapon hanggang paggabi. Pero pagka matutulog na, pinapatay ko na yan. And papaanda rin na ulit kinabukasan ng hapon para mag-extra sila na may extra sila na liwanag para yung halaman natin hindi masira. Ayun, kasi importante din yan sa mga isda natin yung halaman, lalo na doon yung planted tank natin na to. Yan. So importante din yan sa kanila. Kaya, pero pinapatay ko din kasi malakas ang kuryente yung 20 watts na yan. Ayun, so hanggang dito na lang yung video natin mga gano. In-update lang natin yung ating fish yard and pinakita lang natin yung ating bagong setup. So abangan nyo yung mga susunod pa natin mga videos, no? Mga updates natin. Tapos hahanap pa tayo ng mga ibang strain and i-update ko kayo dun sa ating sana matuloy, no? Yung ating swap para magkaroon tayo ng dagdag na strain dito, yung dagdag na sakit ng katawan. So dito lang yung video natin mga gar. Hanggang sa muli, ito yung Kuya Ted, sabing to God be the glory.